Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian sa akin. Ito, minatamis. Papaya. Mangga. Mangga. Sinangag. Maling at piritong itlog. So, yung nakikita nyo lahat ng yan, binigay ng Diyos, kaya nagpapasalamat po ako. Alam nyo, lahat ng pagkain, sabi ni Jesus, ng tao, sabi ni Jesus, doon sa Mateo 6:9-11, lahat ng kinakain natin galing sa Diyos yan. So, pinapaalam ng Panginoong Yesus na bawat kainin natin mula sa umaga hanggang gabi, anong oras ka man kumain, lahat yan, ang sabi ni Jesus, ay bigay ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya dapat lamang nating pasalamatan ng Diyos sa tuwing bago tayo kakain ng mga pagkain. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang mga pagkain na yan ay nilalahan ng Diyos para meron tayong pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos at the same time. Dapat may salita ka ng Diyos. Halimbawa ito, pinasalamatan mo ang salita ng Diyos. Pinasalamatan mo Panginoon Diyos. E di may salita ka ng Diyos. Bakit? Sabi ni Pablo, unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Magalak kayong lagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos Ama, sapagkat itong kanyang kalooban sa inyo ng mga nakipag-isa kay Jesucristo. Yan palang pagpapasalamat sa Diyos ay kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Dapat pala natin pasalamatan ang Panginoon Diyos bilang pagtalima sa kanyang utos. Utos po yan. Ayon sa kanyang kalooban para sa inyo. Utos yan. Kanino kalooban? Sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya dapat po i-appreciate natin ang Diyos sa tuwing tayo po'y bago kumain. Yung problema, hindi nakakain na nga yung tao, hindi pa marunong magpasalamat. Huwag namang ganon. Tandaan nyo po, lahat ng bagay ay galing sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Okay, kain tayo. Tanghalian time. Salamat, Panginoon Diyos. Okay, kakain na tayo. Kahit ano lang ang binigay ng Diyos, pasalamatan mo. Bakit yung kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, pag binigyan ka, kahit ano lang, alagin ng pasalamat mo. How much more kung ang Diyos ang nagbibigay sa iyo, mas lalo mo siyang pasalamatan. Yan lang ang gusto ng Diyos, matuto tayong magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Sige, kain po tayo. Manonood muna ako habang kumakain. Okay? Manonood tayo ng TV. Kain na tayo po. Yes, magandang umaga, Manong Ted at nanonood tayo, no? Sa lahat po ng Post lang, narinig natin. Marami. Ano po, I'm sure inyo na po ito nabasa, itong draft resolution na ito. Sa pangkalahatan po muna, ano po ang inyong masasabi dito? Number one, malaking chance na hindi yan tunay na sinulat ng Senate staffer. Kasi yung format niya, Mangga. And then number two, yung... Alam niyo yung mangga, magandang ihalo sa kanin. Constitution, mali pa yung pagtutik. So, hindi siguro gawa ng abogado yan o ng legislative staff. Okay, opo. Sige, so tingin po ninyo, kumbaga, mali ang mga impormasyon, mali din yung forma. Kumbaga, yung form at substance, mali. Opo, mali. Tapos kahit yung pagdating naman doon sa argument, disagree naman tayo doon na merong, tawag yan, de facto dismissal, sabi, disagree tayo. Una sa lahat, ang utos ng Constitution sa Senado, trial by the Senate, Senado ang inuutosan, trial by the Senate shall forthwith this. So, ituloy nyo yung paglilitis, hindi pwedeng pag-file nung impeachment, pwede i-diretso mo sa basurahan. Hindi mo pwede yun.
Senator Coco, kayo po naman ay sitting senator ngayon, ano po? Hindi ko lang po alam kung gaano kayo nababalitaan ng majority dyan sa mga bulong-bulungan nila, pero ang narinig po natin, ang bulungan dyan, ito pong draft na ito ay nakaabot naman talaga kay SP Escudero. At ang sinasabi daw po, gumagawa pa ng ibang draft para po ipulido ang mga impormasyon at argumento dito sa sinasabi na talagang balak nila na magkaroon ng de facto dismissal. Ito pa inyo rin po narinig? Hindi, siguro sinisiguro nila hindi ko marinig. Pero alam mo, kung draft lang yan, kahit yung draft na pinapakita o pinadala sa akin, yung walang signature, yung walang attribution, hindi inaamin kung sino yung sponsor o author. Pahintayin na lang natin maging official yan, pirmahan na at saka i-file. Pero ready na tayong harapin yan na mag-argue tayo na hindi pwede yan. Hindi po pwede ano ba tawag nila? Ano ba yung sa draft na naging ito? De facto Dismissal. So, una sa lahat, Manutin, ang ginagamit natin analogy, court system eh. So, kung court system yan, kahit sa court system, ang mga motion to dismiss mo o mga summary judgment mo, naka-address sa court. Kailangan mag-convene muna ang Senado bilang impeachment court kung gusto nilang i-process yan o i-entertain yung resolution niya. Sa korte sinasabit yan para mag-debate kami ron bilang senator judge. Okay. Inamin po naman ni Senator Bato na sa kanyang opisina po nanggaling ang draft na ito. That's a fact, no? One. Second, inamin din po ni Senator Aimee na may ilang po mga draft na umiikot ngayon. Okay. So, kumbaga, sadya po talagang may tinatrabaho ang ilan na makapagpalabas ng resolusyon para po nga sa dismissal nitong complaint na ito. Ang punto po namin ngayon, Senator Coco, ay sinasabi po ni Ginoong Escudero, na bagamat ito po ay scrap of paper lamang ngayon, unless it is filed and debated and voted upon. Ang sinasabi niya po dito, if someone will make a motion, it can be acted on, debated, and voted upon. Alright, the Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. So, ito daw po idadaan pa rin sa botohan ng mga miyembro ng plenaryo. Hindi ba kayo nababahala sa ganitong statement? Nababahala tayo, pero siyempre kaya nga ready na tayo eh. Siyempre research na namin yan, pero hindi pa talaga yung official. Kahit di ba ito may inamin na may draft, hindi niya sinasabi na yung draft na nakita ko yun yung draft niya. Hindi eh. Basta para kung ang inamin ata niya, meron nang galing sa opisina niya na ganyang idea. So ready lang tayo to argue both on procedure and on substance. Okay. Ready, mabuti nga maaga pa lang meron ng lumabas ka ng circulation niya para makapagandaan din natin yung kahit yung laman nung draft na yun. Opo, salamat nga po kayo po nag-aanda na ngayon pa lang. Pero again, balikan lang natin, ano ba talaga ngayon ang actual na estado ng articles of impeachment? Ito ba formally ay na-acknowledge na ba ito sa plenaryo na tinanggap namin? And ano ba ang dapat na mangyari on June 11? Kayo ba muna ay manunumpa bilang senator judges o kapag may inihain na ganitong uri ng resolusyon, magbobotohan na ba kaagad yun? Yan ang i-anticipate na ngayon natin yan. Kasi ganito kasi. Number one, nung Lunes, nag-debate na kami kung baka-crossover ba ang impeachment sa 20th. Ibig sabihin, nung aminado na ito, Senado na ito, na may natanggap na itong impeachment case. Nasa record na, pinagdibatihan na kung pwede pa sa susunod na Senado eh. So, admitted na yun, meron kaming pending impeachment case. Ang situation, waiting, kasi si Senate President, nilagay niya sa June 11. So, doon natin na yun yan,
itatake. Ngayon, ang dapat procedure, babasahin ng House of Representatives Prosecutor ang articles of impeachment sa Ayos na po. 4 o'clock ng hapon. Like, Dapat, share, ito rin ang at bantayan kayong mga natin. na-sharean po, mag-share din kayo sa And iba. by the rules, Pwede po ba? basically speaking, Mag-subscribe at the same time. Eh, nakasulat ganyan lang po, ano? Sana po, meron kayong natutunan sa Biblia. Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. God is good all the time. God bless us all. Baka yan ang